Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-4 na araw ng Oktubre, taong 2025. Ako po si Joram Lael A. Gaspina. At ako naman po, si Noridia Macbol. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang pulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Maasin National High School o ng MNHS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Bayan ng Brooks Point matagumpay sa pag-host ng 27th Southern Palawan Intermunicipality Friendship Meet. Zone 1 at Brooks Point National High School, kampiyon sa Municipal Meet 2025. Dry run ng Brooks Point Grand Terminal matagumpay na idinaos. LGU, Brooks Point at Philippine Coast Guard nagtalakay ng hakbang para sa kaligtasan sa pantalan. MDC tinalakay ang reprogramming ng mga proyekto gamit ang Development Fund Savings. Mayor Benedito nakipagpulong sa DSWD ukol sa Social Pension Program. Former Manila Tourism Commissioner and Historical Research Personnels bumisita sa bayan ng Brooks Point. OIC ng Palawan Bureau of the Treasury bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. CARES Mobile Dental and Optical Clinic ng Members Church of God International idinaos sa Barangay Tubtub. At Overweight and Obesity Management and Prevention Program isinagawa sa Barangay Poblacion District 1. Magbabalik ang MNHS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Bayan ng Brooks Point matagumpay sa pag-host ng 27th Southern Palawan Intermunicipality Friendship Week. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni MNHS News reporter Kathleen Asaral. Balitang Bayan! Matagumpay na naidaos sa bayan ng Brooks Point ang 27th Southern Palawan Intermunicipality Friendship Meet noong Setyembre 17 to 19, 2025, kasabay ng pagdiriwang ng 125th Civil Service Anniversary. Lumahok sa paigsahan ng mga kawani at opisyal ng lokal na pamahalaan mula sa iba't ibang bayan ng Southern Palawan. Sa pagtatapos ng palaro, itinukha ng kampiyon ang bayan ng Batarasa, sinundan ng Quezon, 2nd place, Nara, 3rd place, at Brooks Point, 4th place. Kabilang din sa nagpakita ng husay ang Soprano Española, 5th place, Dr. Jose Perizal, 6th place, Oborland, 7th place, Kalayaan, 8th place, at Balabac, 9th place. Dumalo sa aktibidad si Provincial Governor Ami Alvarez kasama ang mga board members ng Palawan bilang suporta sa palaro. Bukod sa masiglang kompetisyon, layunin din ng Friendship Meet na paigtingin ang pagkakaisa sa mahanat diwa ng serbisyo publiko sa hanay ng mga kawani at opisyal ng bawat munisipyo. Kathleen Asaral, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Kathleen at sa Balitang Pangbayan, Zone 1 at Brooks Point National High School kampiyon sa Municipal Meet 2025. Para sa detalye, narito si MNHS News reporter Kyle Alieda. Balitang Bayan! Matagumpay na natapos ang Municipal Meet 2025 na isinagawa mula September 23 to 26 taong 2025, kung saan itinampok ang husay at galing ng mga kabataang atleta mula sa iba't ibang paralan at zone ng bayan. Sa elementary level, itinanghal na kampiyon ang Zone 1, sinundan ng Zone 2 first runner-up at Zone 3 second runner-up, Zone 4 third runner-up at Zone 5 fourth runner-up. Samantala, sa high school level, nangunguna bilang kampiyon ang Brooks Point National High School, kasunod ang Maasin National High School, first runner-up, Governor Alfredo A. Abueg Sr. National Technology and Vocational Memorial High School, second runner-up, at B2 Pichanco Memorial National High School, third runner-up, at Wenceslao Villapa High School, fourth runner-up. Ayon sa Municipal Meet Committee, ang mga nakapag-uwi ng gintong medalya sa iba't ibang disiplina ay magiging kinatawan ng Brooks Point sa nalalapit na Provincial Meet na gaganapin sa Batarasa ngayong November 2025. Layunin na aktibidad na hindi lamang tuklasin ang mga potensyal na atleta
higit ding palakasin ang samahan, disiplina at diwa ng palakasan sa hanay ng mga kabataan. Kyle Alieda, Maasin National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kyle. Susunod, dry run ng Brooks Point Grand Terminal. Matagumpay na ilinaos. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni MNHS News Reporter Noel Faith Singeo. Balitang Bayan. Isinagawa ngayong Lunes, Setyembre 15, taong kasalukuyan ang dry run ng Brooks Point Grand Terminal sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Layunin ng aktibidad na subukan ang operasyon ng bagong terminal, kabilang ang maayos na daloy ng mga sasakyan at pasahero bago ang formal na pagbubukas nito. Pinangunahan ng dry run ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, kasama ang mga sangguniang bayan members, kinatawan mula sa transport sector, lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. Sa pamamagitan ng isinagawang dry run, natukoy ang mga dapat pang ayusin at ihanda upang matiyak ang ligtas, maayos at sistematikong paggamit ng pasilidad para sa mga biyahero ng Brooks Point. Noel Faith Singeo, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Faith. LGU Brooks Point at Philippine Coast Guard nagtalakay ng hakbang para sa kaligtasan sa pantalan. Alamin natin ang buong detalye kay MNHS News Reporter Kyle Alieda. Balitang Bayan. Nakipagpulong si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Administrator Edgar Lacandazo sa mga kinatawan ng Philippine Coast Guard o PCG upang talakay ng mga usapin hinggil sa operasyon ng PCG Fishport Substation sa bayan ng Brooks Point. Ginanap ang pagpupulong ngayong Miyerkules, kasampung araw ng Setyembre, taong kasalukuyan, sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Dumalo rin sina Attorney Francel Alba Lacandazo at LTGG Ives A. Moreno, Station Commander ng PCG Brooks Point, na nagbahagi ng kanilang pananaw at mga mungkahi kaugnay ng nasabing usapin. Layunin ng pagpupulong na matiyak ang mas maayos na operasyon at mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng PCG para sa kapakinabangan ng mga mangisda at ng buong komunidad. Kyle Alieda, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kyle. Samantala, MDC tinalakay ang pre-programming ng mga proyekto gamit ang Development Fund Savings. Narito ang ulat ni MNHS News Reporter Daphne De La Cruz. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang isinagawang Municipal Development Council o MDC Executive Meeting ngayong Lunes, ika-15 ng Setyembre, taong kasalukuyan sa Conference Room, New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan din to nila Konsehal Nathan Lacanilaw, Liga President Georgialyn Joy Quiachon, ENP Joey Piramide at iba pang mga miyembro ng konseho. Tinalakay sa pagpupulong ang reprogramming ng program, projects, and activities o PPA gamit ang savings at surplus mula sa 20% development fund. Isa sa pangunahing hakbang ay ang pagpapatibay ng supplemental budget 2025 at 7 na nakatuon sa pagpapaunlad ng market mall, pagbabayad ng mga obligasyong pinansyal, pagkakabit ng linya ng tubig sa Central Terminal, pagtatayo ng canopy sa Public Market Dry Goods Section, at pagbili ng generator set para sa Market Mall. Layunin ng mga ito na higit pang mapalakas ang infrastruktura, masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko, at mapanatili ang katatagan ng operasyon ng lokal na pamahalaan. Ang pondong ginamit ay mula sa naipong savings at continuing appropriations mula taong 2019 hanggang 2024. Daphne De La Cruz, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Daphne. Susunod, Mayor Benedito nakipagpulong sa DSWD ukol sa Social Pension Program. Balitang hatid sa atin ni MNHS News Reporter Kathleen Asaral. Balitang Bayan. Nakipagpulong si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD noong Miyerkules, September 10, 2025 sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Dumalo rin sa pagpupulong sina MSCAO, Gerald Rossi, HRMO Luz de Galicia at iba pang kawani ng DSWD upang talakayin ang mga isyu at alalahanin hinggil sa Social Pension Program para sa mga nakatatanda. Layunin ng konsultasyon na masiguro ang mabilis at maayos na pagbibigay ng benepisyo para sa kapakanan ng mga senior citizens. Kasabay nito, nagpaabot din ng kanilang plano ang DSWD hinggil sa pagsasagawa ng capability
building activities sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program or SLP sa darating na Setyembre 19, 2025 sa Convention Center, Poblacion District 2, Brooks Point. Layon ng aktibidad na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo sa pamamahala ng kanilang kabuhayan at negosyo. Kabilang sa pagsasanay na ilulunsad ang training on basic financial management for entrepreneurs, orientation sa BNB at DTI, training on effective marketing strategies, at training on basic recording and cash flow management. Bahagi rin ng programa ang pagbibigay ng kaalaman sa conflict resolution upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng kanilang mga asosasyon. Tinatayang 222 kalahok mula sa iba't ibang sektor ang makikinabang sa naturang pagsasanay. Kathleen Asaral, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kathleen. Samantala, former Manila Tourism Commissioner and historical research personnel bubisita sa bayan ng Brooks Point. Narito ang ulat sa atin ni MNHS News Reporter Faye Bacar. Balitang Bayan. Nakipagpulong si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa 4 na kilalang personalidad mula sa larangan ng kasaysayan at turismo na sina dating NHCP Chairman Dr. Emmanuel F. Calairo, Valenzuela Cultural and Tourism Officer Jonathan Balsamo, Bacoor Historical Society President Dr. Jose Andres Diaz, at Palawan Studies Center Director Professor Michael Angelo Doblado. Ginanap ang pagpupulong nitong Huwebes, ika-25 ng Setyembre, taong kasalukuyan sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Tinalakay sa pag-usap ang mas malalim na pananaliksik, makasaysayang palatandaan at kaganapan sa Brooks Point na mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng bayan. Nilinaw ng mga bisita na layo nilang maipreserba at higit pang mailapit sa mga mamamayan ang kahalagahan ng kasaysayan at kultura ng lugar. Kaugnay nito, inanunsyo rin ang gaganaping Local Heritage Preservation Seminar in Southern Palawan sa Brooks Point kinabukasan, ika-26 ng Setyembre, kung saan magsisilbi rin silang resource speakers katuwang ang Municipal Tourism Office sa pamumuno ni Arlene D. Piramili. Rizel Faye Bacar, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Faye. OIC ng Palawan Bureau of the Treasury bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito sa ulat ni MNHS News Reporter Daphne De La Cruz. Balitang Bayan. Magalang na tinanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. si Bureau of the Treasury o BTR Palawan Officer in Charge Sheila May P. Guno sa kanyang opisina nitong Biyernes ng umaga. Ika-12 ng Setyembre, taong kasalukuyan sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagbisita ang pagpapahayag ng mahalagang paalala hinggil sa mga kinakailangang dokumento at ulat na dapat isumite sa Provincial Office upang mamanatiling updated ang opisyal na database ng kanilang talaan taon-taon. Sa pamamagitan nito, masisiguro ang maayos at tumpak na record sa pamamahala ng pondo ng bayan. Ipinahayag din ng BTR ang hangarin nitong higit pang pagtibayin ang ugnayan sa pagitan ng kanilang tanggapan at ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point, lalo na sa aspeto ng transparency at mahusay na financial management. Daphne De La Cruz, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Daphne. Samantala, CARES Mobile Dental and Optical Clinic ng Members Church of God International idinaos sa Barangay Tugtog. Narito ang ulat ng MNHS News Reporter Faye Bacar. Balitang Bayan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa isinagawang Mobile Dental at Optical Clinic ng Members Church of God International o MCGI CARES na ginanap sa Barangay Tugtog ngayong araw ng ika-12 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na programa ng MCGI CARES sa pagbibigay ng libreng serbisyong medikal at dental sa mga nangangailangan. Malaking tulong ang ganitong mga inisyatibo, lalo na sa mga kababayan nating walang sapat na kakayahang makapagpatingin sa doktor o dentista. Layunin ng programang ito na maipakita ang patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at mga pribadong organisasyon sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga mamamayan. Rizel Faye Bacar, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Faye. At Overweight and Obesity Management and Prevention Program isinagawa sa Barangay Poblacion, District 1. Balitang hatid sa atin ni MNHS News Reporter Noel Faith Singeo. Balitang Bayan.
Isinagawa ngayong Martes, Setyembre 16, taong kasalukuyan sa covered gym ng Barangay Poblacion, District 1 ang Overweight and Obesity Management and Prevention Program bilang bahagi ng pagdiriwang ng Obesity Prevention Awareness Week, alinsunod sa Proclamation 162 Series of 1999. Dumalo sa nasabing aktibidad sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsihal Stalwart Joseph Benedito, Liga President Georgia Linjoy Quechon, at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Layunin ng programa na mapalaganap ang kaalaman hinggil sa mga sanhi at epekto ng obesity, kabilang ang kakulangan sa pisikal na aktibidad, maling pagkain at stress. Ipinabatid din ng mga panganib na dulot nito tulad ng diabetes, hypertension at iba pang kondisyon sa kalusugan, kabilang ang mga usapin sa mental health. Pinangunahan ng mga health workers at kinatawan mula sa lokal na pamahalaan ang programa na nag-alok ng iba't ibang serbisyo gaya ng laboratory test, nutrition counseling at PhilPen or Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Interventions. Sa pamamagitan ng programang ito, hinikayat ang mga residente na isabuhay ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at balansing pamumuhay upang maiwasan ang pagiging overweight at obese na nananatiling isa sa mga pangunahing hamon sa kalusugan ng bansa. Noel Faith Singeo, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Faith. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Joram Lael Ligaspina. At ako naman po si Noridia Macbol. Kami po muli ang Maasin National High School o ang MNHS News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan!